Sharing this moment together is what I hoped for. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalagkuhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulan. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang ko magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako diri. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. It's a special day, my love. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, ginasugid ni Kati kay nanay kag kay Sunny Boy nga nakighambal sa iya si Macfi. Kaya nakita sa ning pagbago sa iya na wong. Malipayon siya, kag excited kaayo. Nagasugilanon gid sila sa mag-abot sa hinali si Macfi. Ginhambalan siya ni nanay nga magkaon na, apang wala siya kung ginagutom. Sa baylo, ginpahalin niyang ako ni Iloy tugod ini siya gusto nga sa barong. Sa pagpadayon ko pagin. Ay, salamat. Nagsalo siya sa amon sa panyaga. Ginbutangan ko na nga daan siya sang plato. Para kung magkaon siya, ara na nga daan. Ara. Ginkuha niya ang tinidor kag kutsara. Kag basugod na kuntani sa pagkaon. Apang hinali lang nga nagbago ang iya nga pamatuon. Dagtanaw siya sa may bintana. Nga daw may nakita nga kun ano. Ara, ginbutang niya ang kutsara kag tinidor. Kag magtulok sa bintana. Nagtindog siya. Kag nagwa. Nakita ko siya nga nagalakad pakanto sa garden. Sige na. Mapadayon kita sa pagkaon. Katuan ko siya. Pamangkuton ko siya kung may nasawayan sa sakon. Kung nga hindi siya magkaon.
Madali lang ako. Oti, din siya. Hindi na siya magkaon? Hindi. Pero hindi siya, King. Kag nakita ko nga masadya siya. Kag insugo niya ako nga magbalik sa imo. Kag nagsiling siya. Nga hindi ka na ko namang pangita sa iban pa nga kaupod. May nabaton ka ba lang nga matahong nga balita, Mr. McPhee? Daw masadya ka kaayo Kag din mahalin ng maayo nga balita sa akon. Nagutom ako. Apang hindi ako magkaon. Landira ang imo pagkaon. Gininit ko. Nga ga hindi ka pa magkaon, ha? Hindi ako magkaon, subong. Maulat lang ako sa panyapon. Kag Milagros. Luyag kong hambalon mo si Sunny Boy nga hindi magpalapit sa akon. Kag ang iban pa dira. Hindi ako maluyag may magistorbo sa akon bisan sino. Luyag ko lang nga magtiner sa balay nga ini. Ay, ano bala ang rason? Gusto mo bala nga madula kami? Abisugiri ako. Kung nga nga daw sa hindi ka sa amon. Diin ka pala nagkanto kagabi? Ay, nagapamangkot lang ako, bangod curious man ako. Apang... Sabton ko ina, Milagros. Kagabi, ara pa ako sa pertahan sa impyerno. Be, Kag subong, nakita ko ang langit. Gintabok ko na ini. Halos 3 lang katikang, kag nakasulod na ako. Kag subong, maayo nga maghalin ka na. Hindi ka makakita o kung makabati sang butang nga nakapahadlok sa imo. Kung maguntat ka sa pagpag-istorbo. wala siya maghalin sa balay sa sunod sang bugos nga hapon. Kag wala siya nagaistorbo sa iya. Apang pag-abot sang alas 8 sang gabi, gindalan ko siya sang pagkaon. Naghahana na siya sa pagkaon sang hinali lang. Nagbukas ang bintana. Apang wala niya gingawa. Sir McPhee, isara ko bala ang bintana nga ini? Bay, daw hindi ako makasambit. Sakay nakibot ako sang iya na wong. Kaitom kaayos ang iya mata. Kag ang iya yuhom ho. Kag ang iya panin. Maputi kaayo. Bay, ang ako nakita, amo ang isa kasapat. Kag hindi na si Sir McPhee. Oo, Milagros. Isiray na. Madali-dali ako nga magwa sa puerta. Oh, Diyos ko, nahadlokin ako sa iya.
ako magbalik dito. Oh, Diyos ko, ano bala atong ako nakita? Sapat o kun ang mamanhig. Ay, ginhambalan ko lang si Jose nga pasigahon niya ang suga sa kwarto. Sang madason nga gabi, nabatian naman ni nanay nga nagpanaog naman si Macfi. Kagtungang gabi na siya nga nagpauli. Madamo siya sang ginhambal, apang hindi mamurutan sang akong iloy. Apang nabatian niya sang maathag, nga ginatawag sini si Alexa. Pagkaaga sina, sa magbukas ang kwartahan ni Macfi, dali-dali nga nagsaka si nanay ka nagpalapit sa iya sa pagpadayon ko pati. Milagros, karika. Aga na balay ni. Alas 4 na sang aga, sir. Kung mag-aga na, ipatawag ko ang ako na bugado. Luyag ko mumangkot pati sa legal nga buluhaton. Wala pa ako makabilin sa nga akong katapusan nga panagubilin. Kung ano pa nga mabilin sa akong propiedad. Hindi ako makahibalo kung anong matabo sa uli. Sir, babay ilang anay ina. May tsansa ka pa nga magliwat sang imo na buhat nga sala. Tanawa ba lang kaugalingon mo ho? Kaniwang sa imo kaayo? Kinahanglan mo ang kaon kag tulog. Hindi akong sala kung hindi ako magkaon o kung makatulog. Kalimti ang abogado. Kagang parte sa kalain ko, wala ako sa nga buhat nga musina. Nakaibalo ka, Mr. Macfi, nga ang lasang pagbukad mo sang imo Biblia, sang 13 ka palang katuig. Nalimtan mo na bala ang unod sang amo nga libro? Kag sang tion nga nagabukad kasi na, may isa ka minister o kon pastor nga naga-explikar sa imo sang butang nga ina. Kag gina-explikar niya ang langit, kundi in ka makadto sa wala ka pa mapatay. Sa ginambal mo, ina, nadumduman ko ang pamagi nga buhaton sa paglubong sakon. Ang akon lungon, dalon sa simbahan sapon. Ikaw, kag si Sunny Boy, ang maupod sa akon sa lulubngan. Hindi na kinahanglan nga may ara pa isa ka pastor nga magtambong sa akon lulubngan. Nasugiran ko na ikaw nga nakita ko na ang langit. Uti, ano ang matabo sa imo kung dira ka sa duog nga ginasiling mo ilubong? Hindi ko lang pagbuhaton nila. Kung buhaton nila ina, kinahanglan kuhaon mo ako sang likom. Kag kung hindi mo mabuhat ina, mapamatudan ko sa imo ngang patay. Hindi na mapatay liwat. Hapon na. Kag nagpaupod sa akon si Sir Macfi diri sa kusina. Kag ako lang ang iya ginasugilanon. Luyag niya nga updan ko siya diri. Apang nahadlok gid ako sang ginapanghambal ni Sir Macfi. Oy, sir? Nagapati ako nga nahadlok ang tinuga nga hindi magpuyo sa ibang nga lugar sa italom sang isa ka tawo. Apang may isa ka tinuga
nga wala mahadlok nga kaupod ko sa isa ka ato. Wala siya makagwa bilog nga adlaw, Dok. Gani nagtawag ako sa imo. Masi bala kung ano nang natabo sa iya. Bisa nagapanuktok ako sa kwartahan. Hindi niya ako pagbuksan. Sir! Sir, ari na ang doktor. Magalin ka mo diratanan! Dok, mas maayo pa nga sundo na lang naton siya. Maghalin ka na lang, Dok. Pwede ang ulan kagabi. Kag kaagaho na kag mag-untat ini. Pasagid ang bugos nga palibot. Ay, manaog ako Mapreparar ako sang pamahaw sa idalom. Bay, bukas ang kwarto ni Mr. McPhee. Kag ang iya bintana, nagahabyog-habyog. Kag nagsulod ang ulan sa iya kwarto. Kag-ayhan, wala siya dira. Kay ti, sige payas-yas ang hangin. Anika, masulod ako dira. Wala man siyang taho diri. Itulod ko bala ang panel nga nagalambay sa dason nga hulon. Hindi. Si Sir McPhee, ara sa kaba. Nagahigda siya. Kag ang iya isa kakamot, nagahamboy sa bintana. Nga nagaabri si rasang hangin. Palapitan ko siya. Nagamuklat ang iya mata. Kag daw sa nagayuhom siya. Ikapon ko bing iya na wo. Mayabi na ini. Kagbasa sang ulan. Apang napatod ko. Napatay na siya. Ambot. Kung pananawan ko lang ini. Apang nakita ko gid. Nagamuklat ang iya mata. Kag nagayuhom sa hakon. Apluson kong iya ulo nga may malaba kag maitom nga buhok. Kag piliton ko nga itakop ang iya mata nga nagamuklat. Kag nagatulog sa ibabaw. Nga daw sa nagakakunyag sa pagtulog sa iya kanalagan. Kag ang iyang ngipon. Nakita ko nga nagkagwa sa iya bibig. Tagod na gayuhom pa ini. Oh, Diyos ko. Patay na siya. Patay na si Sir McPhee. Jose! Jose! Ano ba lang natabo dire, ha? Jose! Hindi! Ano na siya? Patay na siya? Oo, Jose. Nasapuan ko na lang siya sa amo sinangakahimtangan. Hindi. Tanawang yan, nagway. Daw sa nagaan siya nga maglibot sa kama. Apang daw nagbago ang iya pumatod. Kag sa baylo.
ginalsa niyang iya mga kamot kay naghigda sa kama. Pareho ba lang ginbato na niyang iya katapusan? O hindi. Hindi na siya magpakig-away liwat. Ayhan, may deal siya sa yawa na ibili niya ang iya lawas apang hindi ang iya kalag. Hindi ka maghambal siyang amo si Nause. Wala mo na hangpan siyang maayos si Makpe. Magtawag ka na lang sa abogado niya. Kay siya ang nakahibalo sang tanan. Nabili na niya sa abogado ang tanan nga dapat nga buhaton. Kag kung sa ano siya ilubong, kag nakahibalo man ako, nga ang tanan nga pagkabutang niya, mabalik na siya kay Sunny Boy. Makaluluoy man si Sunny Boy. Bugos kagabing wala siya maghalin sa luyos ang bangkay ni Sir Macfie. Kag ginahalukan pa niya ang nawong sini. Pagkatapos ang lubong, may pangadi nga hiwaton sa Villa Estrella. Kag pagkatapos ang kasal ni Cathy kag ni Sunny Boy, masaylo na kami sa Mansion Lamar. Ang Villa Estrella, ibilin sa pag-atipan ni Jose. Ginsira ko lang ang ikaduha nga panalkan. Kag sa kusina lang maistar ang mga obreros sang mansyon. Sang nagligan nga gabi. Samtang nagalakat ako pagkanto sa mansyon, nakita kong isa ka bata nga may kaupod nga mga karnero. Nagahibi siya. Kay ang mga karnero hindi na maglakad. Anong natabuan na? Nga ang nagahibi ka? Tatlo kami magagi dito. Hindi kami makapahuli. Nga Ato dito si Macpay. Kang may kaupon siya nga babae. Nagapungkos sila malapit sa ilalulong nga. Amo gali. Hindi na kami maglabay dito. Hindi man maglakat ang mga karnero. Natlok sila. Hindi na kami sila makapahuli. Dito ka mo agi sa banas nga ato ho. Kag magbalik ka mo sa inyo ginhalinan. Oo. Oo. Dali na ka mo. Dali na ka mo. Naglakat ang mga karnero nga nakahalin sila dito. Nagapati si nanay sa ginasiling sang bata nga to. Madamo siya sa nabatian ng mga sugid-sugid nga masugatan nila si Macfie nga nagalakat malapit sa simbahan. Kamay ara man nagasugid nga si Macfie makita nga nagalakat kung gabi nga malinong kag malain ang panahon. Amo man sa Villa Estrella. Madamo nagasugid nga si Macfie makita nga nagapamintana kaupod sang isa ka matahong babayi kung masanag ang bulan. Ginpangamuyo na lang sang akon Iloy nga kabay nga maglinong ng ilang mga kalag. Kagang pagigugma nga ilagin pakig-away, ayhan, natagan na sang katumanan. Kadagabatsyag sang kasubo si nanay kung madumduman ang nakaligad parte sa isa ka bata nga ginatawag lang kay Macfie. Malain siya. Apa na kay balo man si nanay nga may kaluoy siya nga dunagid sa iya kalag. Hasta rin na lang akong pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Nelly. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!